Kapayapaan kasi parang it's hard to define kasi it's idealistic na ma-achieve sa bansa natin kasi ayun nga, magulo. Ano nga ba ang kapayapaan? Ano nga ba ang kapayapaan? Ibig sabihin ng salitang kapayapaan? Di po ako nag-aral. Underemployment fell to 10.8% of the labor force from 12.6%. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Metro Manila bunsod ng malawakang pagbaha. Isa kada 3 Pilipino household ang nakakaranas ng food insecurity. Tinatayang 9 sa bawat 10 kabataang Pilipinong edad 10 ang hirap magbasa at umintindi ng babasahing angkop sa edad nila. Kahit ang Philippine Statistics Authority, aminadong mahirap mapagkasya ang itinakdang mahigit 13,000 pisong buwanang kita ng isang pamilya. Para sa akin, ang kapayapaan ay isang bagay na merong katiwasayan. Yung namumuhay ka nang hindi ka nag-iisip na maaaring may mangyari na maging threat sa buhay mo. Ang kapayapaan sa sarili mo, sa pag-iisip, sa emosyon. Sa loob at sa labas ng pamamahay. Malaking problema na kinakaharap ng ating bansa ay yung kakulangan ng quality education. Hindi lahat ng tao is nagkakaroon ng access sa magandang edukasyon. Imbes na natututukan nila kung paano mabibigyan ng trabaho yung mga mamamayang Pilipino, hanggang ngayon kahit napakahabang panahon ng ipinakikipaglaban, hindi pa rin talaga nasusolusyon. Even na merong mga salary increase, parang hindi siya nakakasabay sa pagtaas ng bilihin. Kung hindi sila magkakasundo, hindi nila maaasikaso yung pangangailangan ng ating sambayanan. Mahirap kapag nagkaroon tayo ng ganoong sitwasyon kasi hindi tayo magkakaroon ng pagkakaunawaan, may hirapan tayo magkaintindihan. At mas lalong hindi mabibigyan ng pansin kung magwawatak-watak ang pamumuno. So, sila kasi yung tagapanguna sa bansa natin. In terms of social issues, personal interest, criticism. Hindi po talaga siya nakakatulong. Bilang isang leader, paano mo masusolusyonan yung mga issues sa bansa kung kayo mismo ay walang pagkakaisa? Ang pagtitipon natin ito ay isa pong konkretong pagpapakita ng ating suporta sa pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang po nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa mga tunay na pangangailangan ng ating bansa. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia, sa Filipos 2:3-4, sa Magandang Balita Biblia, na ang sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat, sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Itong isinasagawa nating National Rally for Peace ay pambuong kapuluan. Hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagkakaisang sumama rito. Marami pang ibang grupo, marami pang ibang samahan ng mga kababayan nating Pilipino ang kasama sa mapayapang pagtitipong ito. Kaisa po natin sila na nagsusulong ng pambansang kapayapaan at pagkakaisa. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Filipino! Mga mahal po namin kaibigan, mga kababayan,
sa lahat mga kapatid, alam po namin at alam ninyo kung gaano ang puhunan ninyo sa dakila at makasaysayang rally ito. Marami sa inyo ang hindi na nakatulog kagabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilakad. Marami sa inyo nabuya at nagutom. At sapagkat ang ating sinusunod na ito na pagkakaisa at sama-sama ay ayon sa kalooban ng Diyos na inudyok sa ating tagapamahalang pangkalahatan kapatid na Eduardo Manalo. Mga kapatid na nakakarinig ng tinig na ito, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, alay natin sa Diyos at sa ating Panginoon Diyos. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aasenso nga tayo. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aasenso nga tayo. Kasi sa pakikipagkaisa, doon po nabubuhay ang kapayapaan, doon po tayo nagkakaroon ng magandang buhay, pati yung pag-unlad sa ating bansa. Bilang isang kabataan po, ang gusto ko lamang sabihin sa ating mga leader is magkaroon po tayo ng empathy. Pakinggan yung sinasabi ng ating mga mamamayan, kung ano ang kailangan nila, at itabi muna yung mga pansarili nilang damdamin. Handa naman kaming makipagkaisa sa ating pong pamahalaan. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aasenso nga tayo. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aasenso nga tayo. Ang bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa.